May pagkakapareho sina Paeng Nepomuceno, Manny Pacquiao at Alex Ayala. Lahat sila kaliwete. Pati ang legendary boxer na si Flash Ilorde, lahat sila kaliwete. Paglabas mo naman ng Pilipinas, nandyan din si Rafael Nadal na tinuturing na the GOAT ng tennis. Left-handed din. Pati din ang the GOAT ng football na si Lionel Messi, kaliwete rin. Pero sa paa naman. Teka, ano bang meron sa kaliwa? Coincidence lang ba to? O may kakaibang advantage talaga ang pagiging kaliwete pagdating sa sports? Dahil ito ang nakakagulat. Sa buong mundo, roughly 1 out of every 10 people lang ang kaliwete o left-handed. Pero sa ilang competitive sports, mas marami silang champions. Dahil dito, nag-research ako. May science pala sa likod nito. Imaginin mo to may 10 kang kaklase. Most likely, isa lang sa inyong 10 ang kaliwete. At dahil rare siya o bihira, doon mismo pwedeng manggaling ang advantage. Ganito lang kasimple yan. Imaginin mo na atleta ka at isa kang right-handed. Karamihan na makakalaban mo, right-handed din. Sanay ka sa galaw nila, sanay ka sa angle, sanay ka sa direksyon ng tira. Pero kapag biglang kaliwete ang makakalaban mo, biglang mababaliktad ang anggulo, baliktad ang spin. Parang naglaro ka ng video game tapos biglang na-mirror yung screen. Samantalang yung kalaban mong kaliwete, dahil karamihan ng nakakalaban nila ay right-handed, sanay na sanay siyang kalabanin sila. Ikaw, bihira kang makakita ng kaliwete. Pero siya, halos araw-araw nakakakita ng right-handed. Yan ang tinatawag ng mga scientists na frequency-dependent advantage. Sa madaling salita, advantage mo ang pagiging bihira mo. Ang perfect example, Alex Ayala. Left-handed mag-tennis si Alex. At malaking bagay yan sa tennis dahil nag-iiba ang natural direction ng serve at spin kumpara sa karamihan ng players. Example, may serve ang isang lefty na pwedeng humila sa right-handed opponent palabas ng court, madalas papunta sa backhand side. Kapag nailabas mo ang kalaban, may malaking bakanting space sa court para sa susunod mong tira. At dahil bihira ang left-handed players, mas kaunti rin ang pagkakataon ng ibang athletes na masanay sa ganitong klaseng spin at angle. Kaya interesting din na nag-training si Alex sa Rafa Nadal Academy dahil ang kanyang mentor na si Nadal ay ang pinaka-famous na left-handed tennis player ever. Pero hindi lahat ng sports na may kaharap kang opponent may advantage ang mga kaliwete. Andyan din yung mga sports kagaya ng bowling. At kung pag-uusapan natin ang sports na yan, ang itinuturing na the GOAT ay isang Pilipino din, si Paeng Nepomuceno. 6-time world champion, 4 ang kanyang Guinness World Records. At opo, kaliwa rin ang ginagamit niya sa bowling. Pero ibang advantage sa bowling. Sinasabi nila, may oil kasi ang bowling lane. Habang paulit-ulit na dumada ng bola sa isang bahagi ng lane, nagbabago ang oil pattern. At dahil mas maraming right-handed bowlers, mas maraming bola rin ang dumadaan sa right side. Kaya sa ilang sitwasyon, maaaring mas kaunti ang traffic sa side ng left-handed bowler. Pero disclaimer lang hindi ibig sabihin na automatic mas madali para sa kaliwete. Kailangan pa rin nilang basahin ng lane, mag-adjust sa oil pattern at maging sobrang precise. Kaya kay Paeng, ang kaliwang kamay niya ay advantage lang. Pero ang tunay na dahilan ng greatness niya ay ang consistency at decades of mastery. Pero kung usapang kaliwete, hindi pwedeng mawala ang pinakasikat at legendary left-handed sa mundo ng sports. Walang iba kundi si Manny Pacquiao. Southpaw si Manny. At sa boxing, karamihan ng fighters ay orthodox o right-handed ang stance. Kaya kapag southpaw ang kaharap mo, nag-iiba ang anggulo ng suntok at posisyon ng paa. At kay Manny, kung idadagdag mo pa ang bilis niya, footwork at napakalakas niyang straight left, talagang nagiging nakakatakot siyang kalaban sa ring. May studies din sa professional boxing at MMA na nakitang mas maraming left-handed fighters sa elite level kesa sa expected base sa population. Pero take note lang hindi naging legendary si Manny dahil lang kaliwete siya. Bonus weapon lang yon. Kailangan pa rin ng speed, power, timing, stamina at years of training.
Kaya kung tatanungin mo kung coincidence lang ba na kaluwete sina Manny, Paeng at Alex, hindi entirely. May scientific evidence na sa ilang sports pwedeng magkaroon ng konting tactical advantage ang kaluwete, which is rare sila. Mas sanay silang lumaban sa right-handed athletes habang ang right-handed athletes ay mas bihirang makaharap sila. Pero kahit ganun pa man, ang pagiging kaluwete, extra bonus lang. Pero ang greatness, pinaghihirapan pa rin. Kung gusto mo pa ng magayto pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panunood mga kamagkano.